1 week pa lang po kaming magka-chat, gabi-gabi. Nakuha ko na pong yayain siyang mag-sex. Nagulat po siya, pero di naman po siya nagalit. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ning. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video is ma-notify po kaagad kayo. And for today's video guys is about Secret File. Here is the story. Good evening po Ma'am Cheryl. Fan na fan niyo po ako. Pinapanood ko po lahat ng videos niyo simula noon. Ha 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 ha. Di ko po akalain na magiging isa ako sa magbe-message sa'yo about sa pinagdadaanan ko po ngayon. Nagkaroon po ako ng karelasyon na hiwalay sa asawa. May 2 anak. Maganda po siya. Kung titingnan mo po siya, ay parang wala pang anak. Matanda po siya sa akin ng 2 taon. Meron po siyang boyfriend na nasa abroad na 1 year na silang mag-on. Pero di pa sila nagkikita sa personal. At yung boyfriend niya po na yun, ang kasalukuyang nagsusustento sa kanila ngayon po, Miss Cheryl. Kakauwi niya din po, galing din po siya sa abroad. Last August 2021. Maganda po siya, Miss Cheryl. Kaya po naging crush ko siya. Palagi po akong bumibili sa tindahan niya. Tapos palagi ko rin po siyang hinahatid kung saan man siya pupunta dito sa lugar namin. Ngayon po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makachat siya. Last September 2021. 1 week pa lang po kaming magka-chat, gabi-gabi. Nakuha ko na pong yayain siyang mag-sex. Nagulat po siya, pero di naman po siya nagalit. 2 days po ang nakalipas mula nang yayain ko siya, tuloy-tuloy pa rin po kaming nagkakapag-usap sa gabi. Hanggang sa makatulog kami, magkapit-bahay lang po kami, pero sa chat lang kami nag-uusap. Kasi maraming marites dito sa amin. Hanggang 10 araw na po kaming magka-chat nang pumayag na po siyang makipag-sex sa akin. Pero gusto niya sa hotel. Ayaw niya dito sa bahay namin o sa bahay nila. Baka daw may makakita sa amin. Hindi po kami gumagamit ng kondom o kahit pills. Di po siya nagpipills kasi sabi niya, mahirap naman daw siyang mabuntis. Nagkainlaban po kami, Miss Cheryl. Every other day na po kaming mag-sex. Madalas sa hotel, minsan sa bahay nila. Mula po September 2021 hanggang January, ngayong taon. Ang dalas po naming mag-sex hanggang sa nabuntis ko na po siya ngayong January 25. Nag-positive po siya sa 3 pregnancy test na ginawa at binili namin. Sakto po, umuwi na yung long-time boyfriend niya na di pa sila nakikita ngayon, February 10. 3 weeks na po siyang buntis nung dumating yung boyfriend niya. Ang sabi niya sa akin, sa boyfriend niya, na lang daw niya ipapaako, baka kasi magpakamatay kapag nalaman na niloko niya. Ano po ba ang dapat kong gawin, Miss Cheryl? Sana po, mapayuhan niyo po ako kasi di ko din po ma-share sa family ko kasi siguradong malalaman din nung side ni girl kasi po magkukumari yung mga tita namin. Magko-close friend po yung family namin. Ano po ba ang dapat kong gawin, Miss Che? Sana po, mapansin nyo at mabigyan nyo po ako ng payo. Nagkakaroon na po ako ng anxiety. May mga what ifs na po ako. Kasi po, nanggaling din po ako sa broken family. Nabuntis po ng daddy ko yung mami ko. Tapos, naghiwalay po sila. Sana po, mapayuhan nyo po ako, Miss Che. Nahihirapan na po ako.
Okay. Hi sa'yo, Mr. J. Kumusta ka? Alam mo, nanggigigil ako sa'yo. Kasi, nung time na ginagawa mo to, from the very beginning, alam mo nang may mali. Alam mo nang hindi sa'yo ang taong ito dahil may nagmamay-ari sa kanya. Kasi hodang hindi pa sila nagkikita ng personal, but still, may karelasyon siya na dapat inirespeto nyo yun. But since nandyan na yan, nangyari na yung mga bagay na kinatatakutan natin na posibleng mangyari. At nabuntis mo na siya. Always remember guys na walang sikreto na hindi nabubunyag. Maididelay mo na ilihim na ikaw ang ama ng anak niya sa ngayon. Maybe after 2 years, 3 years, lumabas ang sikretong ito. So anong ibig kong sabihin? Ang isang pagkakamali ay hindi mo pwedeng patungan pa ng isa pang pagkakamali. Dahil sa dulo niyan, magkakabuhol-buhol yan, madadamay pa yung anak nyo. Halimbawang dumating yung time, nalaman nung asawa niya o partner niya na hindi siya ang ama nung dinadala niya. At yung bata nagkaedad na, 2 taon, 3 taon. Ano sa tingin mo ang posibilidad na mangyayari? Mas magulo ito. So what I'm saying is, panindigan mo yan, harapin mo yan, magpakalalaki ka. Hindi tama na itago nyo yan. Hindi tama na ipaako mo yan doon sa boyfriend nung girlfriend mo. Dahil ayaw at sa gusto nyo, lalabas at lalabas ang lihim na ito. Darating ang time na malalaman ng lahat, malalaman ng lalaking ito na hindi siya ang ama ng anak nung girlfriend niya, kundi ikaw. So hanggang kailan nyo itatago yan? Yung kasalanan 2 to 3 years na mangyayari, bakit hindi mo ituwid ngayon? Kasi naniniwala ako na walang sikreto na hindi nabubunyag. Mahal mo siya, sa salita mo nagkainlavan kayo, may 2 anak siya, tinanggap mo. So magpakalalaki ka. Yun ang tamang solusyon doon. Tulungan mo siya sa pagtaguyod ng kanyang 2 anak at doon sa anak nyo. Dahil anak niya yon, mahal niya yon, dapat mahalin mo rin yon. Maging responsible kang lalaki. Oo nga't makakasakit kayo ng damdamin. Magiging magulo ang lahat, pero panandalian lang yan. Maaayos din ang lahat. Sa una lang, magulo, masalimuot yan kasi hinahanapan nyo ng solusyon. Pero kung paiiralin mo ang tama, kung paiiralin mo na maging mabuting tao ka sa kabila ng pinagdadaanan nyo ngayon, isa lang ang solusyon dyan. Magpakalalaki ka. Kausapin mo yung magulang mo, unang-una, and also yung kapartner niya. Humingi ka ng dispensa. Magpakumbaba ka. Dahil naging mahina kayo sa mga pagkakataong malayo siya. Tao lang kayo. Nagkakamali. Nasusubukan ang kahinaan ng bawat isa. At hindi nyo nalagpasan yon nung mga oras na yon. Kaya nangyari ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay lalagyan mo pa ng isa pang pagkakamali. Yung pagkakamaling ginawa ninyo noon. Yun yung paglilihim na itago doon sa lalaki na siya ang palabasin na tunay na ama at hindi ikaw. So harapin mo to. Magsumikap ka para itaguyod mo yung pamilyang ito. Nagmamahalan kayo. May batang nabuo. Walang kasalanan ng batang ito. Hindi pwedeng mag-suffer ang batang ito pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang, itama mo yung pagkakamali ninyong nagawa. Alalayan mo yung girlfriend mo sa pagtaguyod niya doon sa 2 anak niya at sa anak mo. Maitatago mo yan ngayon, pero lalabas at lalabas din yan sa mga susunod na taon. So walang pinagkaiba yun. Mas pinalala mo lang yung problema kung ililihim mo ito. Kausapin mo yung magulang mo unang-una ngayon. And magulang nung babae pagkatapos. At saka mo kausapin yung lalaki. Magpakumbaba ka. Yan ang solusyon sa problemang pinagdadaanan nyo ngayon. Panandalian lang yan, maaayos ang lahat paglipas ng ilang buwan. Kung magugalit yung lalaki sa inyo, tanggapin nyo yun. Karapatan niyang magalit. Karapatan niya kung ano yung gusto niyang sabihin dahil sinaktan nyo siya. Pero hindi nyo dapat siya patulan o hindi nyo dapat siya ibalik yung galit na inigay niya sa inyo, ibabalik nyo din dun sa lalaki. Hindi ganon dahil kayo ang dapat na magpakumbaba sa nangyaring ito.
Once na tinanggap mo na ikaw ang ama ng dinadala niya, ikaw ang magtataguyod sa pamilyang ito. At paninindigan mo yung pagkakamaling nagawa mo, itatama mo yung pagkakamaling nagawa mo. Magkakaroon ka ng peace of mind. At yun ang magpapalaya sa anxiety at kaguluhan ng isip na pinagdadaanan mo ngayon. So good luck sa'yo. Sana makatulong ang pinag-usapan natin dito ngayon. I wish you all the best at huwag mong kalilimutang manalangin.